Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 124. Lumang Tipan, Judges 1, Judges 2:1-5. Bagong Tipan, John 4:1-26. Ngayon, nang malaman ni Jesus na narinig na ng mga Pariseo na siya ay humihirang at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad, iniwan niya ang Judea at lumisan papuntang Galilea. Ngayoy kinakailangan niyang dumaan ng Samaria. Kaya dumating siya sa isang bayan ng Samaria na tinawag na Sychar, malapit sa isang lagay ng lupa na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Naroon ang balon ni Jacob. Napagod si Jesus sa kanyang paglalakbay, at siya ay umupo sa may balon. Ito ay magtatanghaling tapat. Isang Samaritana ang dumating upang mag-igib ng tubig, at sinabi ni Jesus sa kanya, "Bigyan mo ako ng konting tubig na maiinom." Dahil ang kanyang mga alagad ay umalis papuntang bayan upang bumili ng pagkain. Pagkatapos ay sinabi ng Samaritana sa kanya, "Paanong ikaw, na isang Hudyo, ay humihingi sa akin, na isang Samaritana, ng maiinom?" Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Sinagot siya ni Jesus, "Kung batid mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong nagsasabi sa iyong, bigyan mo ako ng inumin, ikaw sana ang hihingi sa kanya, at ibibigay niya sa iyo ang tubig na buhay." Sumagot ang babae, "Ginoo, wala kang panalok, at malalim ang balon. Saan kayo kukuha ng tubig na buhay? Hindi ka higit na dakila kaysa aming amang si Jacob, di ba, na nagbigay sa amin ng balon, at uminom siya mula dito, gayon din ang kanyang mga anak at kanyang mga baka." Sumagot si Jesus, "Ang bawat iinom ng kaunting tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng kaunting tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi kailanman muling mauuhaw. Sa halip, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal ng tubig na magdudulot sa kanya ng buhay na walang hanggan." Ang sabi ng babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito para hindi na ako mauuhaw at hindi na pumunta dito para umigib ng tubig." Ang sabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa, at bumalik ka dito." Sumagot ang babae, sinasabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sumagot si Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sa gayon mabuti ang pagkasabi mo." Ang sabi ng babae sa kanya, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Dito sa bundok na ito samamba ang aming mga ninuno, ngunit yung sinasabi na itong Jerusalem ay ang lugar kung saan ang mga tao ay dapat samamba." Sumagot si Jesus sa kanya, "Babae, maniwala ka sa akin, darating ang oras na sasambahin ninyo ang Ama ni sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Alam namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit darating ang oras, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan, dahil ang Ama ay naghahanap ng mga ganoong tao na sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay isang Espiritu, at ang mga taong sasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan." At sinabi ng babae sa kanya, "Alam ko na ang Mesiyas ay darating, ang tinatawag na Kristo. Kapag dumating siya, ihahayag niya ang lahat ng bagay sa amin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako, na nagsasalita sa iyo, ay siya nga." Mga Kawikaan, Proverbs 11:9-18. Sinisira ng bibig ng mga walang Diyos ang kanyang kapwa, ngunit sa pamamagitan ng kaalaman ang mga gumagawa ng tama ay pinanatiling ligtas. Kapag ang mga gumagawa ng tama ay sumasagana, ang isang lungsod ay nagdiriwang, kapag ang masama ay namatay, ay may mga sigaw ng kagalakan.
Sa pamamagitan ng mabubuting mga kaloob ng mga nakalulugod sa Diyos, ang lungsod ay magiging tanyag, sa bibig ng mga masasama, ang lungsod ay mawawasak. Ang taong may paghamak sa kanyang kaibigan ay walang ulirat, pero ang isang may pangunawa ay tumatahimik. Sino mang tao na patuloy na naninirang puri ay nagbubunyag ng mga lihim, ngunit ang isang taong tapat ay laging iniingatang pagtakpan ang isang bagay. Kung saan walang matalinong direksyon, ang isang bansa ay bumabagsak, pero ang tagumpay ay dumarating sa pagsangguni sa maraming tagapayo. Sino mang mananagot sa utang ng isang hindi niya kilala ay tiyak na mapapahamak, pero ang isa na siyang kinapupuotang magbigay ng isang garantiya sa ganiyang uri ng pangako ay ligtas. Makakamit ng isang mahabaging babae ang karangalan, ngunit ang mga taong walang habag ay mahigpit na kakapit para sa kayamanan. Ang isang mabait na tao ay makikinabang sa kanyang sarili, pero ang isang taong malupit ay sinasaktan ang kanyang sarili. Ang taong masama ay nagsisinungaling para makuha ang kanyang kabayaran, pero ang isang nagtatanim ng kung ano ang tama ay mag-aani ng kabayaran ng katotohanan. Ama naming nasa langit, habang kami nagbabalik tanaw sa mga pakikibaka at tagumpay ng mga Israelita sa aklat ng mga hukom, kami napapaalala ng kahalagahan ng katapatan sa aming sariling buhay. Tulungan mo kami na hanapin ka ng buong puso, tulad ng ginawa ng babaeng Samaritana, at ibahagi ang buhay na tubig ng iyong katotohanan sa mga nasa paligid namin. Naway maipakita namin ang karunungan mula sa kawikaan, gamitin ang aming mga salita upang magbigay inspirasyon at maggabay, sa halip na manakit. Palakasin mo kami upang maging matapang sa aming pagpapatutuo, ipamuhay ang iyong pag-ibig at biyaya sa bawat pakikisalamuha. Punuin mo kami ng iyong tapang at kapayapaan. Amen.